Question niya yung pagkakatalaga kay Senator Rodante Marcoleta na manguna sa subcommittee ng Blue Ribbon, mga kababayan. At sabi niya, hindi raw po ito legal. Pero ngayon, mga kababayan, dahil Itbulaga at mayroon silang programang Laban o Bawi, ay bumawi na si Tito Sen, mga kababayan. Trilyon ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, ha? Trilyon. Hindi po kasing halaga ng anumang bagay o gadget ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, para sa pabahay ng mga Pilipino, para sa pagkain ng mga Pilipino, para sa edukasyon ng mga Pilipino, para sa transportasyon ng mga Pilipino, para sa kalusugan ng mga Pilipino. Pero alam niyo kung saan ikinumpara ni Boying Rimulya ang nangyaring pagnanakaw sa pera ng kaban ng bayan? Pagbati po sa inyong lahat, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Hindi po ba't sinabi ni Tito Sen nung nakaraang araw na hindi raw legal ang subcommittee ng Blue Ribbon? Oo, at question niya yung pagkakatalaga kay Senator Rodante Marcoleta na manguna sa subcommittee ng Blue Ribbon, mga kababayan. At sabi niya, hindi raw po ito legal. Pero ngayon, mga kababayan, dahil Itbulaga at mayroon silang programang Laban o Bawi, ay bumawi na si Tito Sen, mga kababayan. At sinabing ito ay hindi raw naaayon sa konteksto yung tanong, kaya ganun ang kanyang sagot, mga kababayan. Alam nyo si Tito Sen, mga kababayan, hindi mapagkakatiwalaan itong mga sinasabi niya. Walang paninindigan ito eh. Oo. Sasabihin niya ngayon, tas babawi na naman. Ano ba yung sinasabi mo, Kadyas, na bumawi si Tito Sen? At pumapayag na ba na magkaroon ng subcommittee ng Blue Ribbon sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta? Eto, panoorin natin to, mga kababayan, para nang sa ganun ay malaman nyo tong sinasabi namin. Eto. Paglilinaw po sa ulat kahapon tungkol sa investigasyon sa flood control project sa Senado. Kaugnay ito sa komento ni Senate Minority Leader Tito Soto. Nalilikhain umanong subcommittee sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi raw legal kung hindi raw idadaan sa plenaryo. Ngunit ayon sa senador, mali at hindi naaayon sa konteksto ang tanong sa kanya, kaya binawi ng senador ang kanyang pahayag. Lumusot, nagpapalusot, mga kababayan, nagpapalusot si Tito Sen. Hindi raw naaayon sa konteksto yung tanong, kaya ganun ang kanyang sagot, mga kababayan. Pero dati, sabi niya, para namang sabi niyo, magaling kayo sa rules. Parang lumalabas, mga kababayan, siya po itong bobo sa rules dahil sa bumawi po bumawi. Palibasa may programang Laban o Bawi sa Itbulaga, kaya bumabawi, mga kababayan. Tuloy na natin. Nauna lang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa flood control scandal. Anya, may bubuing subcommittee para rito at bukas ay mag-i-issue ng mga notice ang Vice Chair ng komite na si Senador Rodante Marcoleta. Yun, mga kababayan, malinaw po yan. So, mga kababayan, bumawi si Tito Sen sa kanyang pahayag na hindi raw legal yung pagbuo ng subcommittee sa Blue Ribbon na pangungunahan ni Senator Marcoleta. Ngayon po, mga kababayan, nung parang lalaman kasi na baka isa siya sa maaaring imbestigahan dahil sa sabi ng 18 Marines, mga kababayan,
5 maleta raw ang idinilibor sa kanya. Bumawi po si Tito Sen, mga kababayan. Binago po ang kanyang statement at siya po ay umaayon na, pumapayag na at sabi niya magkakaroon ng pag-aanunsyo. Magkakaroon na ng pagbibigay ng notices sa mga maaaring imbestigahan sa Blue Ribbon sa July 4, mga kababayan. Hindi kaya itong si Tito Sen ang sabi kasi ni Ping Lacson, mga kababayan, itong mga nakakaraan na araw, sabi niya, within 24 to 48 hours, may babaliktad, mayroong kasama sa majority na lilipat sa minority. Yan ang sabi ni Ping Lacson, mga kababayan. Pero ngayon, mga kababayan, parang itong si Tito Soto ay bumaliktad sa kanyang sinasabi. Hindi kaya baliktad yung sinasabi ni Ping Lacson at si Tito Soto ang sasali sa majority ngayon, mga kababayan. At tatanggapin kaya naman ng majority si Tito Sen, mga kababayan. Parang traitor po ito Opinion ko lang yun, mga kababayan, sapagkat ito pa lang sa mga sinasabi niya, sabi niya nung una, hindi legal yan. Walang ganyan na nakasaad sa rules ng Senado na pagbuo ng subcommittee sa Blue Ribbon. Pero ngayon, ay binawi na niya, mga kababayan, at yan daw ay legal na, legal. Kaya hindi pwedeng pagkatiwalaan ito si Tito Sen, mga kababayan. So yun po ang isa sa mga topic na natalakay natin, mga kababayan, sa July 4. Sa July 4, magkakaroon na po ng totoo at tunay na investigasyon sa Blue Ribbon, sa pangunguna po ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Lalabas at lalabas na po ang katotohanan. Yan po ang inaabangan ng ating mga kababayan. Matagal na yan. Sipin mo, 9 na buwan na nakakaraan. 9 na buwang singkad. Walang nangyari sa Blue Ribbon, kundi puro lang sarswela, mga kababayan. Yan ang nangyari dyan. Wala tayong napala dyan. Wala tayong natanggap na magandang resulta, kundi puro sama ng loob ang natanggap natin dyan, mga kababayan. Ngayon, sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, yung katarungan, katwiran na pinaka-aasam at pinakahahangad ng taong bayan, hanggat sila po ang nasa majority, mga kababayan, matatanggap na po ng ating mga kababayan. Pero hindi tumitigil itong mga nasa minority ngayon, mga kababayan. Panay pa rin ang headline na meron di umanong lilipat na mga nasa majority, lilipat sa minority. 2 senador na daman daw. So mula nung nagpalit ng liderato sa Senado, mga kababayan, ilang beses na po na sinabi na may lilipat na taga-majority papuntang minority. Anong petsa na ngayon, mga kababayan? Nakailang lipat na po. Kung susumahin yung sinasabi nilang lilipat, parang wala na yatang natira sa majority. Nasa minority na sana lahat Kasi araw-araw sinasabi nilang may lilipat, mga kababayan. Pero puro palpak ang sinasabi ni Senator Ping Lacson, mga kababayan. Hindi nangyayari at walang katuparan yung kanyang mga hula. Kasi manghuhula ito, sabi ni Senator Rodante Marcoleta Napaka parang ito yung may bilog-bilog na sino na nga ba yun? Napangalanan pa ni Mig Subiri, si Inday Badiday yata yun, mga kababayan So mga kababayan, lahat ng sinasabi ngayon, headline paborito namang ipinupos ito ng mga mainstream media, yung tungkol sa pagpapalit ng liderato. Isa pa itong si Coco Pimentel. Alam nyo, sabi ni Coco Pimentel, para daw bumalik ang dignidad ng Senado, kailangan daw bumaba si Senator
Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Kung ano-ano sino ba ito? Naging senador ka pero hanggang ngayon hindi mo matanggap ang katotohanan na si Senator Alan Peter Cayetano ang bumuhay sa pag-asa ng taong bayan. Ikaw, Senator Kukok pala to. Kukok Pimentel ito, mga kababayan. Mali yung napindot ko, mga kababayan. So tapos tayo dyan, mga kababayan. Dumako tayo dito sa isang topic natin. Ito, maganda itong isang topic natin, mga kababayan, na pag-uusapan. Kasi ito ay tungkol kay kay Boying Rimulya. Oo, malupit ito, mga kababayan. Si Ombudsman Boying Rimulya ay mayroong pinagkumparahan eh. Ikinumpara yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan. Diba, trilyon yan? Pero alam nyo kung saan ikinumpara ni Ombudsman Boying Rimulya yung tungkol sa pagnanakaw na yan? Trilyon ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, ha? Trilyon. Hindi po kasing halaga ng anumang bagay o gadget ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, mga kababayan, para sa pabahay ng mga Pilipino, para sa pagkain ng mga Pilipino, para sa edukasyon ng mga Pilipino, para sa transportasyon ng mga Pilipino, para sa kalusugan ng mga Pilipino. Pero alam niyo kung saan ikinumpara ni Boying Rimulya ang nangyaring pagnanakaw sa pera ng kaban ng bayan? Eto panoorin natin to. Restitution, bukas pa yan. Bukas pa yung restitution. Kasi ito lang, di ba? The cellphone analogy. Pag dinakawan ka ng cellphone at tinawagan ka ng pulis, di ba? Sabi sa'yo, nahuli na namin yung nagnakaw. Ang hahanapin mo, cellphone mo. Pagdating mo sa presinto, di ba? Pag nakita mo yung telepono mo, gusto mo na umuwi. Ayaw mo na magdemanda. Ganun din naman tayo lahat eh. Tao lang tayo eh. So yun po, mga kababayan, ang sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya. Ikinumpara niya yung nangyaring nakawan sa kaban ng bayan sa isang ninakaw na cellphone, mga kababayan. Oo, napakagaling, napakahusay ng kanyang pagkukumpara, mga kababayan, ni Ombudsman Boying Rimulya tungkol sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, mga kababayan. Isipin mo, kapag ikaw ay ninakawan ng cellphone, ay di ba't ang naman gagawin na ire-report mo sa pulis? At kapag sinabi ng pulis na nahuli na namin ang nagnakaw ng cellphone, pupunta ka sa presinto, sabi niya. Pag nakita mo na yung cellphone mo at kinuha mo na, nakuha mo na, gusto mo nang umuwi. Ayaw mo nang magdemanda kasi nakita mo na yung cellphone mo, nakuha mo na. Ganon ang sinasabi niya. Para niyang sinasabi, may naibalik ng pera sa mga ninakaw. Nakita na kuha na natin yon. Hindi na natin kakasuhan. Sabi niya, katulad nung ninakaw na cellphone. Siyempre, nakuha mo na, nakita mo na yung cellphone mo. Gusto mo nang umuwi. Hindi mo na kakasuhan yung nagnakaw dahil nakuha mo na yung cellphone. Ombudsman Boying Rimulya, anong klaseng utak po ito? Anong klaseng pag-iisip po ito? Ito po ba ay pag-iisip ng isang ombudsman ng bansang Pilipinas? Ganito po ba ang argumento ng isang kinikilalang ombudsman? Kinikilala ba ito? Ng bansang Pilipinas? Mga kababayan, ganun na lang po ikinukumpara yung ninakaw na trilyones sa kaban ng bayan, mga kababayan. Isipin mo yan. Pagka daw nakita na, naibalik na yung ninakaw, hindi na natin kakasuhan. Naibalik na Ang tanong, naibalik nga po ba lahat? Katiting lang yung ibinalik. Ang pinag-uusapan po dito, mga kababayan, trilyon. Hindi po kasing halaga ng cellphone, mga kababayan, ang pinag-uusapan dito. Sabihin mo, magkano ba pinakamahal na cellphone? 200,000?
O sabihin na natin 200,000 ang pinakamahal na cellphone. Ang pinag-uusapan po dito, Ombudsman Boying Rimulya, trilyon ang ninakaw sa kaban ng bayan. Yung ibinalik sa inyo na hindi natin malaman kung saan pa nanggaling yan dahil una, naka-freeze ang lahat ng account ng mga sangkot dyan dahil sa nag-issue kayo ng freeze order tungkol sa mga yan. Prinis nyo yung mga account nila. Paano nila saan sila kumuha ng mga ibinalik sa inyo? Hindi kaya galing din sa... Wala akong sinabi. Wala akong sinasabi. Paano sila nakakuha ng ganyan? Di po ba nakakulong pa yung mga yan, mga kababayan? Paano sila nakakuha ng mga galong kalaking halaga na ibinalik nila? Di umano, mga kababayan. Ombudsman Boying. Saan galing yon? Pwede po bang malaman kung saan galing? Paano nakalabas? Paano nakakuha ng ganong halaga? Saan nila hinukay yon? Alangan naman sa bangko galing yon? Mga kababayan, tingnan nyo po yung nangyayari sa ating bansa. Alam nyo, ang mga kababayan natin ngayon, grabe po ang nakikita nating himutok. Yung kanilang pagdadalamhati. Yung kanilang tawag dito, nahahapis na ang taong bayan, mga kababayan. Sobrang nalulungkot sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa dahil dito sa mga namiminuno sa atin. Hindi natin sinisisi ang lahat dahil sa may mga maaayos naman na mga pinuno sa ating bansa pero yung mga, sabihin na nating kasalukuyan, mga kababayan, na nakaupo ngayon sa iba't ibang ahensya katulad ng NBI, Ombudsman, marami po, mga kababayan, nakikita natin parang nagiging alam nyo sa Ilocano, ang tawag diyan ay tiris-tiris. Alam nyo yung tiris-tiris? Sa Ilocano kasi, kung ano yung gusto mong gawin doon sa tiris-tiris, yun ang gagawin niya. Kung ano yung, basta lahat ng gusto mong mangyari sa kanya, yun ang mangyayari. Ganon ang tiris-tiris. Parang tiris-tiris na, mga kababayan. Itong nangyayari ngayon sa ating gobyerno, mga kababayan, dahil dito sa mga nakaupo na nangunguna sa mga bawat ahensya, mga kababayan, kayang-kaya nila gawin ang lahat ng bagay para lang sa ganun ay huwag silang maharangan, maipagpatuloy po nila lahat ng kanilang mga plano sa buhay, sa kanilang karir, para lang sa ganun ay manatili sila sa pwesto at may pagpatuloy po nila yung kanilang mga adhikain na hindi naman para magsilbi sa bayan, mga kababayan, kundi grabe po, nasasaktan na po ang taong bayan dahil sa mga pinagagagawa po nila, mga kababayan. Nakakalungkot. Nakakalungkot po. Kaya mga kababayan, wala naman tayong wala naman tayong ibang magagawa Kasi sino ba naman tayo? Tayo po ay mga taxpayer, kung tawagin. Wala naman tayong kakayanan na, hindi ba pwedeng palitan niyo po yan si Ombudsman kasi hindi maganda yung ginagawa? Hindi ba pwedeng palitan natin yung director ng NBI kasi hindi maganda ang ginagawa? Wala tayong karapatan, mga kababayan, na magsalita ng ganon. At hindi mangyayari kailanman yung sasabihin natin ganon. Bakit? Ang nag-a-appoint po dyan, mga kababayan, ang Pangulo ng Pilipinas. Ano magagawa natin? Kung ano yung gusto nilang ilagay dyan, yun ang nangyayari, mga kababayan, at yun ang nasusunod. Wala tayong kapangyarihan na palitan yung mga nakalagay na po dyan. Ang tanging magagawa na lang natin, mga kababayan, siguro ang pinakamabuti at wala nang dadaig dito. Wala nang hihigit dito. Yung manalangin na lang po na sana magkaroon ng katarungan at ang kalooban ng Panginoong Diyos ang dapat na masunod, mga kababayan. Yun na lang ang tanging magagawa natin. At siyempre, suportahan natin yung mga taong nagsusulong
para nang sa ganon magkaroon po ng tamang hustisya, yung tamang pagpapatupad ng batas, yung tamang investigasyon, tunay na investigasyon para makamit ng taong bayan ang katarungan na kanila pong minimiti na matagal na, mga kababayan. Pero yan lang ang maibabahagi namin sa inyo sa araw na ito, mga kababayan. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog, ay bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Anumang oras po ninyo mapanood ang bidyong ito, sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, sa mga OFW, sa aming mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Lagi namin sinasabi sa inyo ito, ano man ang inyong ginagawa, saan man po kayo naroroon, lagi po kayong mag-iingat.